Guys, good morning. Ang time setters nga atong gi-expose, giingnan ta nga dili mo tuo sa iyang giwagi nga nanginsulto daw ta sa Ginoo. Now, kinsa kay nanginsulto ani guys? Kita nga di mo tuo sa iyang bakak nga doktrina o siya nga nagbuot-buot og tagna sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Tara, atong tanawon. Now, ang meaning ng salitang omnipotent is one who has unlimited power or authority. So, ibig sabihin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, is unlimited. Napakamakapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, para problemahin na paano ito gagawin ng ating Panginoong Diyos na babalik siya sa sanlibutan ito sa mga oras na alas 9 hanggang alas 11:59 ng gabi, gayong iba't iba ang time zone sa bawat bansa. Kaya nga isang malaking insulto, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos kung hindi tayo maniniwala sa mensahe dahil lamang, mga kapatid, sa paniniwala na may iba't ibang time zone ang bawat bansa sa sanlibutan ito. Kaya hindi kayo maniniwala or hindi tayo maniniwala na babalik ang ating Panginoong Diyos sa mga oras na alas 9 hanggang alas 11:59 ng gabi. Actually, hindi yan insulto. Ang insulto yung kanyang ginawa. Ano yung ginawa niya? Nagbutang siya og oras bisag wala gihatag sa Ginoo. Sa may insulto ana. Dako kina nga insulto hinuon sa Ginoo nga imuha siyang gibuot-buotan og butang og oras sa iyang pagbalik bisag wa siya nagpahibalo unsang oras sa siyang balik. Klaro na kayo gingon niya sa Matthew 13:32 ug 33, Mark 24, Matthew 24 verse kini ang 36 nga walay tawo nga makahibalo. Anang adlaw ug oras. Unya siya nagbutang og oras kinsa may nanginsulto ani Ros Ginoo. Ha? Kinsa may nanginsulto? Wala, ikaw ang nanginsulto, no? Kani siya ang nanginsulto sa Ginoo. So, iyahan na karon nga giingon nga kita daw ang nanginsulto tungod kay murag atong ato lugar nga gi underestimate ang gahom sa Ginoo. No. Kahibalota nga atong Ginoo is all powerful, omnipotent, no? Mahimo niya tanan, gamhanan siya. No? Pero kanang pagbalik niya sa alas 9 hangtod sa alas 11:59 dili gina niya himuon kay nganuman wala man niya gisulti. Kanirang mga tawhana ang nagsulti ana. So bisan pag unsa kagamhanan ng Ginoo dili gina niya himuon kay nganuman alangan magsunod-sunod siya aning sulti aning mga bakakon nga mga magtutudlo. Kani lugar ang iyang tumanon kaysa atong iyang gisulti dito sa mga disipulo nga walay tawong masayod sa adlaw o sa oras. Diba? So kining mga tawhana mao ang nanginsulto sa atong Ginoo.